Hello, kamusta tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father for He's good, He's loving, He's patient, He's faithful, and He keeps His words. And I exalt Jesus Christ, my Savior, my Redeemer, my Messiah, the Emmanuel, the Prince of Peace, the King of Kings, and the Lord of Lords. Napakabait. Jesus Christ, the Almighty Father. They are always taking care of us. Hindi man natin alam, we are not aware of it, but our Father is taking care of us. Kahit na nagkakasala tayo, patient pa rin si Almighty Father, waiting for us to return to Him. At pag may mga kailangan ako, nagbibigay si Almighty Father. Like example, no? Walang tubig dito sa amin. 2 weeks na. Sabi ko kay Almighty Father, wala akong tubig po. Huwag kang mag-alala. Ako magpa-provide lahat. Anak kita. Tapos maya-maya na may darating ng truck ng tubig. Yung kapitbahay papadeliver ng tubig. Ako rin, no? Twice na. At saka di ba nabanggit ko, kahit nasa pag mag-isa ako na nagmamani ako, mag-isa ako kung saan ako nagpupunta. Iningatan ako ni Almighty Father sa pagdadrive ko. So, hindi tayo pinapabayaan ni Almighty Father, no? Lagi siyang nakaalalay sa atin. Minsan nga naisip ko, no, kung may naka-assign sa akin na na angel, iisipin siguro ng angel na kanino ka naka-assign? Doon ako kay Iska naka-assign eh. Problema yan ah. Oo nga eh, pero doon ako naka-assign. O sige. Kung tao lang, no, yung magbabantay sa atin. So, si Almighty Father, papadala siya ng mga tauhan niya. So, kung nagpapadala si Almighty Father ng tauhan niya, ibig sabihin, siya rin yun. Okay? Siya rin yun. Ibig sabihin, salita niya yun. Utos niya yun. Gaya ng inutusan niya yung cherubim na ibigay kay Jesus Christ yung fire na nasa book of Ezekiel. Ezekiel ba yung Zechariah? Yung man clothed in linen. Malilimutin kasi ako, lagi ko napag-i-interchange. Zechariah or Ezekiel. Parang may letter Z kasi. Man clothed in linen. So, meron din sa Daniel, yung man clothed in linen. At meron din sa Ezekiel. Kaya hindi tayo pinapabayaan ni Almighty Father. Lahat ng mga magagandang bagay galing kay Almighty Father. At kung may mga bagay tayong mga pangit na experience, it's because of the repercussions of our sins. Resulta ng mga kasalanan natin, akuin natin. Ba't ba nagkagato ang buhay ko? Ay, kasi makasalanan ako. Matigas ang ulo ko. Huwag na natin isisi sa ibang tao dahil tayo mismo nagkakasala. Last time we read Jeremiah chapter 7. So dito ipinapakita yung great harvest. Yung pagdating ni Jesus Christ kasama ang kanyang mga armies. Sino yung mga armies ni Jesus Christ? Yun ang mga saints
Pag sinabing saints, those people followed Jesus Christ, and so their souls went to heaven. So, sila yung mga nagiging saints. Someday, magiging saints din tayo. Pag tinawag na tayo ng tatay natin, na umuwi na. So, matitigas pa ng ulo dito ng mga tao sa Jeremiah chapter 7. At pamilya pa kung mag-worship sa Queen of Heaven, sa mga foreign gods. Tinuturuan nila yung mga anak nila mag-worship sa mga foreign gods. Kaya galit si Almighty Father. He will pour His anger on man, on beasts, on the trees of the field, and on the fruit of the ground. So famine. Huh? Maliban sa famine, meron pang mga iba-iba pang mga calamities. Kasi ang mga tao, inuunahan si Almighty Father. Hindi kumukonsulta kay Almighty Father. Matitigas ang ulo. In every aspect of our lives, ask God, Lord, pwede ba na lalabas ako? Ingatan mo ako, Lord. Ganon. At hindi tayo dapat maging mayabang. Magpapakumbaba tayo sa tatay natin because we are His creations. At sa ngayon, yung katotohanan na isang tabi na, it has been cut off from the mouth of people, yung katotohanan. Like, kanina lang may napanood ako, isang babae siya, tinatanong siya, how many genders do we have? Bumubulong yung babae, 2. Yung katotohanan, itinatago na. Kasi dalawa lang naman talaga eh. So, tinatago na nung babae. Kasi nga, baka may makarinig sa kanya, i-cancel siya, takot siya, binulong na lang niya, pero nakalagay sa internet. Binulong niya, nakita ko, parang nakakaawa. Bakit yung katotohanan pa, yun pa yung tatanggalin natin. At ang gagawin natin, papalitan natin ng kasinungalingan. Tapos yung isa namang babae, tinanong, how many genders do we have? Sabi ng babae, a lot. Pasigaw pa siya, a lot. So, nakakatakot, oh. Nakakalungkot. Hindi nakakatakot, kundi nakakalungkot. Dahil yung mga tao ngayon, yung katotohanan, itinatago na lang. Kasi, pag inilabas natin yung katotohanan, magagalit ang society. Dahil yung society natin punong-puno ng kasalanan, ayaw nila marinig ang katotohanan. Ayaw nilang marinig si Jesus Christ, ayaw nilang marinig si Almighty Father, ayaw nilang marinig ang tungkol sa kasalanan. Lahat gumagawa ng kasalanan. The rich and the poor of the people in this world, materially, earthly possession poor and earthly possession rich, no? Kasi dalawang klase ang poor and rich. Poor in the spirit, or literal na poor dahil wala kang mga possessions dito sa mundo. Pero pwede kang maging rich in heaven kahit na poor ka here on earth. Dahil ang kayamanan, tunay na kayamanan, si Almighty Father. Baka nagkakaintindihan naman siguro tayo doon, di ba? Kaya yung mga katotohanan ngayon, hindi sinasabi sa public dahil baka may ma-offend,
baka may cancel, or baka sa inyo, baka hindi umattend ng service ninyo, kaya hindi sinasabi. Pero mas gusto pa ba natin na protektahan ng tao kaysa protektahan si Almighty Father? We must tell the truth. Huwag tayong matakot. Do not be afraid. The Lord is with us. The Creator is with us. So why should we be afraid? Ang mga tao, laging naghahangad, hindi masatisfy. Ang kailangan ng tao ay magsisi, dahil pag hindi nagsisi sa kasalanan, anong mangyayari? Mapupunta sa eternal damnation. Yung kaluluwa. And then, dito yung valley of slaughter. No? Ito yung great harvest. Walang pinipili. Any age bracket, mga bata, youth, adults, and the old people, all will be harvested. Madami. So, remnant ang matitira. Kukunti na mga tao ang matitira. Alam ko, natatakot kayo. Pero hindi pa ito nangyayari talaga eh. Yung nangyari sa mga wars, First World War, Second World War, baliwala yun. It's just, nakafocus lang yun sa ibang mga lugar. Pero yung ibang lugar, hindi, di ba? May apektado na lugar, merong hindi apektado na lugar. Itong kay Almighty Father, buong mundo, apektado. Mas malala to sa World War I, World War II. Iba to. Nung World War I, World War II, yung sa World War I, ano? Yung kay Hitler. So, ang na-focus doon ay yung mga Jew, mga Polish Jew. At dito naman, sa World War II, ang na-focus naman dito ay yung Japan. At saka nagkaroon ng mga abuse ng sexually abused ng mga babae or mga lalaki, na-abuse sila. Ngayon, dito na mangyayari sa in the near future, walang ganon. Ang mangyayari, calamities. Sunod-sunod. Kaya ang land will be desolate, it will be barren. Kokonti lang magiging tao. Kumbaga parang, alam niyo ba yung forest? Pag yung forest pinutol, yung mga puno doon, ano na lang makikita niyo? Di ba parang plain na lang na lugar? Ganon. Kaya nga, yung mga corpse ng mga tao, mga flesh ng mga tao, it will be eaten by the birds and the beasts. At walang pipigil sa mga birds and the beasts, no? Yung ibon at saka mga iba-ibang mga klaseng mga animals na nasa lupa. Dito na tayo sa Jeremiah chapter 8. At that time, says the Lord, they shall bring out the bones of the kings of Judah, and the bones of its princes, and the bones of the priests, and the bones of the prophets, and the bones of the inhabitants of Jerusalem out of their graves. Makikita natin. Who are the kings of Judah? Ito, it represents the religious leaders. And the bones of the princes, or prince na madami, kaya princess. Ito naman, it represents the moneyed
people, moneyed. Iba ang rich sa moneyed, no? Maraming pera. Kaya prince nila eh. Parang nabubuhay na para mga prinsipe. Ganon. And the bones of the priests. Mga priests, religious leaders. Hindi lang to priests, religious leaders, preachers, pastors. Any denominations, any religions. And the bones of the prophets. And the bones of the inhabitants of Israel. Mga simpleng tao. Pangkaraniwang tao na walang posisyon sa lipunan. Sama-sama ang kanilang mga buto. Dahil kaya naging buto, kinain na ng mga hayop ang kanilang mga laman. Nakita natin sa Jeremiah chapter 7, di ba? Kinain ng mga ibon, kinain ng mga beasts of the land. Verse 2, they shall spread them before the sun and the moon and all the hosts of heaven, which they have loved, and which they have served, and after which they have walked, which they have sought, and which they have worshipped. They shall not be gathered nor buried, but they shall like refuse. They shall be like refuse or refuse on the face of the earth. Para sila mga basura, rubbish or trash. Yun ang ibig sabihin ng refuse. Yung mga buto nakakalat na lang, hindi na mailibing sa sobrang dami. Wala na makapag-distinguish kung sino doon yung kamag-anak. Nakaspread sila before the sun and the moon, umaga't gabi. Which they have loved. Bakit? Kasi these people, they worship the sun. Alam niyo na may sun, di ba? Ano yung sun? Araw. They worship the sun. Ha? And the moon. Di ba may mga moon festival? Ayun, they worship the moon. And all the hosts of heaven like the stars. Tumitingin sa stars. No? Tumitingin sa stars. Yan. Pino-worship. Which they have loved. Mahal nila yung sun, yung moon. At pinagsilbihan nila. They have served. And after which they have walked. Which they have sought. And which they have worshipped. Sought. Ibig sabihin tinignan nila yung araw. Kung makakatulong ba ang araw sa atin. Na maganda ang ani, ganon. Kaya nga ginawang ng mga Romans ang Sabbath na Sunday to worship the sun god Ra. At kung makikita ninyo sa mga religious icons ninyo, meron kayong sun doon. Tingnan nyo. May makikita kayong, hindi ko gustong sabihin eh. May mga rays of sun, na itinataas, di ba? Pag may itinataas na may mga rays of sun. Tapos yung mga flags, yung flags of countries, di ba nakikita natin minsan may mga moon, may sun, na nakalagay, like yung flag natin. No? May moon, may sun. Itong flag na dito. May star. Ba't nga ba? Yung worship ang mga sun, moon, stars. Kaya nga di ba pag October, New Moon Festival, may moon cake. Sinasamba kasi ng mga tao. At ayaw ni Almighty Father nun. So kung Christian ka, follower ka ni Christ, hindi ka na nakikipag-participate sa mga ganong klase. Kahit ano pa ang race mo, or ano pa ang tradition mo, we should stop doing it. And we should be faithful to our Father. Dito sa verse 3, no? Then death shall be chosen rather than life by all the residue or remnant of those who remain, of this evil family who remain in all the places where I have driven them. May matitira ng mga tao.
Gaya nga, di ba, nasa Book of Revelation? Ha? Di ba napag-usapan na natin yun? Napatadabas yun. These people na mga natira, remnant sila, na mga magulang nila na disobedient kay Almighty Father. At iisipin nila na mas mabuti nang nakasama na lang silang namatay ng kanilang mga kamag-anak. At saka idadagdag ko pa, no, yung pagsasamba kasi sa sun, sa moon, and the hosts of heaven and the stars. Kaya sinasamba yun dahil gusto nila ng prosperity. Gusto nila ng kayamanan dito sa mundo. No, i-add ko lang, kaya yun ang sinasamba nila. Hindi din nila naintindihan ang tunay na kayamanan si Almighty Father. Intindihan natin. Tayo naintindihan ba natin? Kaya dito sa verse 3, yung mga tao na kinuha ni Almighty Father, yung kanilang mga souls at itinapon sa eternal damnation, yung mga kamag-anak nag-iiyakan. May matitira na mga tao pa rin. Pero konti na lang, remnant. Okay? So dito basahin natin sa Revelation chapter 20, verse 7 to 10. So prior to this verse, dumating na si Jesus Christ. Ha? So ito na yon nung naitapon na si Satan sa bottomless pit. Pero 1,000 years lang sa bottomless pit si Satan. And then yung mga remnants ng mga natira ng mga tao, dumami uli sila. So 1,000 years pa din ang nakalipas. Pero kasama na ni Jesus tayo. Alam niyo ba yon? So dito sa verse 7, unahin natin, ano? Now when 1,000 years have expired, Satan will be released from his prison, and it will go out to deceive the nations which are in the four corners of the earth, Gog and Magog, to gather them together to battle, whose number is as the sand of the sea. They went up on the breadth of the earth, and surrounded the camp of the saints in the beloved city. Ano yung sinurround nila? New Jerusalem. And fire came down from God out of heaven and devoured them. The devil who deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beasts and the false prophet are. They will be tormented day and night forever and ever. So ito yung battle of Gog and Magog, yung mga mataong remnant na matitira dito. Sa Jeremiah chapter 8 verse 3, sila ngayon, yung mga lineage nila, anak ng mga anak nila, sila lang ngayon ang makikipaglaban sa Battle of Gog and Magog. So malinaw na sa atin ang Book of Revelation, di ba? Di ba kayo nalinaw? Verse 4, moreover, you shall say to them, thus says the Lord, will they fall and not rise? Will one turn away and not return? Sabi ni Almighty Father. Hindi patuloy na lang ba sila malulugmok sa kalungkutan at hindi na magsisisi sa kanilang kasalanan? Babalik ba sila sa akin? May babalik ba? May magsisisi ba? Verse 5, why has this people slidden back Jerusalem in a perpetual backsliding? Perpetual backsliding, which means to say, hindi na sila bumalik ever kay Almighty Father. It's a perpetual backsliding. They hold fast to deceit. They refuse to return. Nabuhay sa kasinungalingan. They refuse to return. Ayaw nilang bumalik. Kaya sila ngayon nasa Gog and Magog, yung mga lahi nila. Nakakalungkot, di ba? Nalulungkot ba kayo? Verse 6, I listened and heard, but they do not speak aright. No man repented of his wickedness, saying, what have I done? Everyone turned to his own curse, as the horse rushes into the battle. Sabi ni Almighty Father,
Nakinig ako at napakinggan ko. Hindi tama ang kanilang mga sinasabi. Walang humingi ng kapatawaran. Walang nagsasabi ng ano ba ang naging kasalanan ko? Bakit naging ganito ang buhay ko? Walang ganong tao na ng mga natira. Lahat gumagawa ng kasalanan. Bakit ganon na walang bumalik kay Almighty Father? Dahil yung mga saints kasama na Jesus Christ, yung mga gumagawa ng tama, yung naglalakad ayon sa gusto ni Almighty Father, kasama na ni Jesus Christ. So ngayon, wala ngayong nagtuturo ngayon ng tama dito sa mga tao na to. Kaya, yung lineage nila, puro mali ang kanilang mga natututunan. Nakakalungkot, no? At yung dating mayaman sa mundo na to, magiging pantay-pantay ang estado nila sa buhay. Mawawala yung mayaman, mawawala ang mahirap. Magiging equal sila. Kaya magiging lalong lalaganap ang kasamaan dahil mag-aagawan, magdanakawan, magpapatayan sila-sila. Pero wala na doon yung mga followers of Christ. Kasama na natin si Jesus. No? Nakalagay naman sa Revelation chapter 20 verse 1 up to 6. Kaya wala nang nag-share sa kanila ng tama. Nagkanya-kanya silang lahat. So magiging magulo to, dystopian society. Verse 7, even the stork in the heavens knows her appointed times, and the turtle dove, and the swift, and the swallow observe the time of her coming, of their coming. But my people do not know the judgment of the Lord. Hindi nila alam. Hinusgahan na sila ni Almighty Father. Hindi nila alam. Dumating na si Jesus Christ. Ngayon, hindi pa dumating si Jesus Christ. Hindi pa natin nakikita yung dalawang prophet na padala ni Almighty Father. Kasi bago darating si Jesus Christ, may dalawang prophet na mag-share at kaiinisan ng mga tao. Hindi natin alam kung saan galing yung dalawang prophet na yun. Pero kaiinisan sila ng mga tao. And then, darating din yung mark of the beast. Wala pang mark of the beast ngayon. Meron na bang mark of the beast? Na kung iisipin natin na yung nakuha ninyo na gamot 3 years ago, yung ba yung mark of the beast? Hindi pa naman yung ginagamit, di ba? Para makapagbili ka. Pero may times na, meron ka ba? Makakabili ka ba? Kasi ikaw lang ang merong ganyan. Ikaw lang ang merong gamot sa katawan. Makakabili ba? So, hindi ko alam kung yung ba yun? Pwedeng hindi pa ba yun? Kung hindi pa yun, mabuti naman, no? Kasi kawawa naman yung mga hindi pa nakakaalam. Dahil pag nagkaroon ka ng mark of the beast, hindi ka na makakalapit kay Almighty Father. Hindi ka na masasave. Hindi mo na makakasama si Almighty Father. Wala nang chance. Nakalagay yun sa Bible. Kung nagpalagay man kayo ng gamot sa katawan last time, may paparating ngayon, lalagyan kayo ng kung ano man ang sa katawan ninyo, huwag kayo magpapalagay. Or kung sa mga anak, dumating naman sa punto ng mga anak ng anak ninyo, darling, sabihin ninyo sa mga anak ninyo. Sabihin ninyo sa mga apo ninyo. Verse 7, even the stork in the times knows her appointed times. Even the stork in the heavens knows her appointed times, and the turtle dove, the swift, and the swallow observe the time of their coming, but my people do not know the judgment of the Lord. So, yung mga souls na yun nasa Hades na. Verse 8, how can you say we are wise, and the law of the Lord is with us? Look,
The false pen of the scribes certainly works falsehood. Kaya nga sabi ko sa inyo, read the Bible. Just the Bible. And not other leaflets or booklets that was given to you or that is being sold in bookstores or anywhere. Just the Bible. Kasi hindi natin alam, may falsehood na nakalagay dun sa mga bibilhin nyo na mga libro. Kasi ito, look, the false pen of the scribe certainly works. Falsehood. Effective. Effective yung pagkakasulat ng kasinungalingan ng isang taga-interpret ng law para gumana ang kasinungalingan. Excuse. Laging tumutulog yung tiyan ko. Bimidigay ako. Ano ba yan? Ba't ganyan ako? Verse 9. The wise men are ashamed, they are dismayed and taken. Behold, they have rejected the word of the Lord. So what wisdom do they have? Yung mga nagsasabi na wise men sila, mga philosophers sila, ano nangyari? They are dismayed and taken. Kinuha rin sila. Napunta rin sila sa eternal damnation. Why? Because they have rejected the word of the Lord. So, anong wisdom ngayon meron sila? If you rejected the word of the Lord, you don't have wisdom. You don't know how to decide wisely. Because wise investment, decision-wise, wise decision-making is choosing the Almighty Father. Why? Because it's a win-win situation. Ang daming, iulitin ka naman, daming benefits pag kay Almighty Father. Perks and benefits, amenities, and whatever. It's for our advantage, no? It's very advantageous if we choose our Father. Mamahalin ka ni Almighty Father. Kasama mo pa si Jesus Christ and all your the good souls, eternal bliss, peace, joy, love, family. True family. Wala nang tatanda, wala nang masasaktan, wala nang iyakan, wala nang mamamatay, wala nang magkakasakit. It's rest, Sabbath. So yung hindi nag-choose kay Almighty Father, tsaka kay Jesus Christ, tsaka sa Holy Spirit, they are not wise people. Si Solomon, sabi siya daw ang wise king. But at the latter days of his life, he committed sins. Ang dami niya naging asawa, ang dami naging concubine. Nakipag-deal siya, nakipag-business dealing siya, ng kung ano-ano. Napalayo siya kay Almighty Father. So, wise bang matatawag yon si Solomon? I don't think so. Nung naghingi siya ng guidance kay Almighty Father, that is wise. Nung hindi pa niya naiisip na wise siya, nung humingi siya ng guidance kay Almighty Father, that is wise. Hindi niya alam wise na siya ng time na yon. Dahil humingi siya ng guidance from the Almighty Father. Pag hinihingi natin ng guidance ng Almighty Father, we are wise. If we love God, we are wise. Because we are investing sa real treasure in heaven na hindi mananakaw. So, nagsisi si Solomon, but I don't know where he is now. Pero nagsisi naman si Solomon nung sobrang tanda na niya, nakukunin na siya yung kanyang body. Nagsisi naman siya. Pero yung kingdom
was divided into two, Judah and Israel. But the Lord works wonders, no? Kasi ginawang example yun ni Almighty Father, yung Judah and Israel, sa ina-apply na ngayon ni Almighty Father na Jews and Gentiles. No? Naintindihan niyo? All things work together for good to those who love the Lord. Kaya si Almighty Father, nagawa niya ng ano yun, paraan niya. Ang galing nga mag-isip ni Almighty Father. Na-amaze ako. Naging example niya yon para sa atin, para maintindihan natin si Almighty Father. Kasi alam naman natin ng mga Samaritan, hindi sila Jew, kundi Gentile sila dahil nga hindi sila pure Jew. No? Verse 10, puti tayo dito. Therefore, I will give their wives to others, in their fields to those who will inherit them, because from the least even to the greatest, everyone is given to covetousness, from the prophet even to the priest. Everyone deals falsely, mga sinungaling lahat. Prophets and priests, preachers, religious leaders, pastors, lahat sinungaling. Everyone deals falsely. Kaya yung mga blessings na ibinigay sa kanila, yung lupain na ibinigay sa kanila, tatanggalin ni Almighty Father yon. And even their lives, tatanggalin ni Almighty Father yon. Ito-throw sila sa eternal damnation. Babawiin lahat ni Almighty Father. Kaya nga, yung mga tao, mawawalan sila ng lupain. Anong tawag doon? May evacuate sila. May tawag doon eh. Yung lilipat na sila ng lugar, yung lugar na pupunta nila, hindi kanila. Kasi nga, itong mundo ay yung kanilang mga bahay masisira. Tsaka wala na silang mga hanap buhay. Mag-dislocate sila. I-dislocate. Tama ba yung dislocate? Relocate. Sorry. I-relocate. Magre-relocate sila. Dislocate. Buto pala yun pag na-dislocate, natanggal yung buto. Dislocate. Relocate. Verse 11, for they have healed the hurt of my daughter, of my people, slightly, saying, peace, peace, when there's no peace. Anong ginawa kasi ng mga priests and ng mga prophets? They healed the hurt of the daughter of my people, slightly, konti lang. They only gave temporary relief. Hindi na binigay yung permanent solution. Sino yung permanent solution? Si Almighty Father. Hindi binigay. Hindi nila sinabi yung katotohanan. Puro mga temporary lang ang binibigay nila. O yayaman kayo dito sa mundo, pagbe-bless kayo dito sa mundo. Yun lang ang bigay ng ang sinasabi lahat ng mga preachers, pastors, religious leaders, priests, and mga prophets. Hindi nila sinasabi na ang tunay na kayamanan si Almighty Father. Na ang tunay na kayamanan hindi dito sa mundo. Kaya nga konti lang ang ibinigay nila na tulong sa mga tao. Yung mga preachers, pastors, religious leaders, priests. Yung ba mga tawag niya sa mga leaders ninyo? Reverend, brother, senior brother. Kasi walang talagang peace tayo makukuha dito sa mundo. Kasi ang makakapagbigay lang sa atin ng peace, Jesus Christ, because He's the Prince of Peace. Hindi nila binigay si Jesus Christ. Konti lang ang itinuro nila. Hindi nila binigay lahat, yung permanent solution. Kaya nakalagay dito slightly lang. Slightly lang ginawa nilang tulong. Hindi permanent, temporary lang ang tulong na binigay nila.
So, anong tawag doon? Worthless shepherds. Verse 12, were they ashamed when they had committed abomination? No, they were not all ashamed, nor did they know how to blush. Therefore they shall fall among those who fall, in the time of their punishment they shall be cast down. So sa impyerno rin ang punta. Hindi sila nahiya, yung mga religious leaders. Nung nakakommit sila ng evilness or wickedness, or ng kadumihan, ni hindi man sila nag-blush, hindi sila nagkaroon ng konting hiya. Makapal lang mukha. Hindi nila alam kung anong kasalanan nila. Kasi lahat sila ay nagko-covet, nangangarap, naghahangad ng mga bagay dito sa mundo na alam naman nila na temporary kung nabasa nila ang Bible. Verse 13, I will surely consume them or take them away, sabi ni Lord Almighty Father. No grapes shall be on the vine, nor figs on the fig tree, and the leaf shall fade, and the things I have given them shall pass away from them. Tatanggalan lahat ni Almighty Father. Lahat damay-damay. Lahat ng mga nagko-commit ng kasalanan, damay-damay. Tayo lahat, damay-damay tayo. Kaya bumalik tayo sa tatay natin. Gawin natin yung pinag-uutos ng tatay natin sa atin. Nagkaroon tayo ng takot sa salita ng Diyos. Matakot tayo sa binabasa natin. Natatakot ba tayo? Takot na ba kayo? Kung takot tayo, gagawin natin yung pinag-utos sa atin ng tatay natin. Yun ang totoong may takot kay Almighty Father. Gagawin ang pinag-utos ni Almighty Father. So lahat itinapon sa eternal damnation. Kaya yung mga tao na natira, walang natuturo ng tama, wala na. Verse 14, why do we sit still? Assemble yourselves and let us enter the fortified cities and let us be silent there. For the Lord our God has put us to silence and given us water of gall to drink because we have sinned against the Lord. Ano bang sabi ni Jeremiah dito? Ano bang inuupo natin dito? Mag-gather tayo lahat. Pumunta na tayo kay Almighty Father. Maging tahimik tayo, maglament tayo, magmourn tayo. Pinatigil tayo ni Almighty Father. Nakakatakot ang galit ni Almighty Father. And given us water of gall to drink. Alam niyo yung water of gall to drink? Abdo. Tubig na may abdo. Or abdo na may tubig. Pag sinabing given us water of gall to drink, iinumin mo yun mapait, no? Parang kay Jesus dito, example lang na to, John chapter 18 verse 11. So Jesus said to Peter, put your sword into the sheath. Shall I not drink the cup which my Father has given me? Hindi ko ba iinumin yung cup na ibigay sa akin ng tatay ko? Sabi ni Jesus. So itong pag iniinom mo yung cup na to, ibig sabihin, tatanggapin mo. Kahit mapait, tatanggapin mo. Ibinigay sa'yo. So si Jesus nakatanggap siya. Kahit wala siyang kasalanan. Tayo pa kaya? Ha? Si Jesus nakatanggap ng cup. Naiinumin niya. Tayo pa kaya? Kaya magsisi tayo sa kasalanan natin. Alamin natin yung kasalanan natin. Hindi niyo ba alam yung mga kasalanan ninyo? Hindi masatisfy. Worshipping idols. Sinabi ng ayaw ni Almighty Father ng idols. Patuloy pa rin kayo. Kaya ang gagawin ni Almighty Father, ganito. He will give us water of gall to drink. Because we have sinned against the Lord.
Verse 15. We looked for peace, but no good came, and for a time of health, and there was trouble. Naghanap tayo ng kapayapaan, pero walang magandang kinahinatnan. At sa madaling panahon lang na meron tayong health or maganda yung kalusugan natin, pero bigla-bigla na lang dumarating ang mga troubles. Di ba ganon? Kapapahinga ko lang, may trouble na naman, may problema na naman. Verse 16. The snorting of his horses was heard from Dan. The whole land trembled at the sound of the neighing of his strong ones. For they have come and devoured the land and all that is in it, and the city, and those who dwell in it. So, si Jesus Christ ito, no? Di ba nakalagay dito sa Revelation chapter 19 verse 11? He will strike the nation by his sword, by his words, no? Sword yun, pero yung sword, words of Jesus Christ. And he will be with his armies in heaven. So, mga nakasakay sa white horse sila. Followed him on white horses. Dan means judge. The snorting of his horses was heard from Dan, from judge. Verse 17. For behold, I will send serpents among you, vipers which cannot be charmed, and they shall bite you, says the Lord. Magkakaroon ng mga traitors, evildoers, betrayers. Lahat ibebetray nila. Kayo. Magkakamag-anak, magkakapatid, magkakaibigan. Each one will betray the other. Magkakagatan. Magsasakitan. Ngayon pa nga lang, nabebetray na natin, di ba? Nagbebetray na tayo ng mga tao. Verse 18. I would comfort myself in sorrow. My heart is faint in me, sabi ni Jeremiah. Kasi nalungkot si Jeremiah nang malaman niya to. Kayo ba nalulungkot ba kayo? Ha? Ako nalulungkot ako. Yung mga taong hindi naniniwala. Yung mga taong ayaw tumigil sa kasinungalingan. Kaya ang na-feel ni Jeremiah, sadness and heartache and misery. Si Daniel din, nakaranas siya nito eh. Si Daniel 8. Ganito din naramdaman ni Daniel, no? Nalungkot si Daniel pag may mga tao na nasasaktan. Ito sa Daniel chapter 8 verse 27. And I, Daniel, fainted and was sick for days. Afterward I arose and went about the king's business. I was astonished by the vision, but no one understood it. Si Daniel, ganun din siya. Hinimatay, nasuka, nagkasakit. Ito namang si Jeremiah, nalungkot, misery. Nakakalungkot kasi talaga eh. Ako ba sa tingin nyo nalulungkot? Apektado. Actually, apektado na ako Verse 19. Listen, the voice, the cry of the daughter of my people from a far country. Is not the Lord in Zion? Is not her king in her? Why have they provoked me to anger with their carved images, with foreign idols? Bakit sila matitigas ang ulo? Why do they have carved images? Why do they worship foreign idols? Di ba ang creator natin si Almighty Father? So why are we worshiping foreign gods and
carved images. Why? Tinuro ng, sino nagturo sa inyo? Religious teacher ninyo? Religious leader ninyo? Nakakalungkot. Blind leading the blind. Verse 20. The harvest is past, the summer is ended, and we are not saved. Tapos na ang great harvest nung time na to. Okay? Tapos na yung great harvest. Yung pinag-uusapan to. Dito sa vision ni Jeremiah. So, ang kasunod na nito, yung Battle of Gog and Magog. Okay? Kasi tapos na dumating na si Jesus. Marami ng mga tao ang naitapon sa impyerno. Kaya nga, harvest is past. Kasi the great harvest nga yun, di ba? Yung pagdating ni Jesus. Summer's ended. Ibig sabihin, wala na mga blessings. Summer's ended na eh. And we are not saved. Yung mga tao, hindi na saved. For the hurt of the daughter of my people, I am hurt. I am mourning. Astonishment has taken hold of me. Sabi ni Jeremiah, nasasaktan siya for his people. Hindi man niya nakasama yung mga taong to dahil sa vision niya nakita. Pero nasasaktan siya, si Jeremiah, kasi tao din siya. Si Almighty Father pa kaya ang hindi ang masaktan? Siya yung creator. Siyempre, mas masasaktan si Almighty Father, but He have to do it to clean the world of wickedness. Verse 22, is there no balm in Gilead? Is there no physician there? Why then is there no recovery for the health of the daughter of my people? So si Jeremiah, he's asking for remedy for the sickness of the people, but people are not willing to change. Kasi wala bang manggagamot? Wala bang doktor? Paano makaka-recover ang mga tao? Paano yung kalusugan ng mga tao? Ang ibig sabihin ng kalusugan ito, spiritual health ng mga tao. Paano na makaka-recover? Kasi ang sakit ng mga tao ay kasalanan. No one's willing to change. Kasi, why then is there no recovery for the health of the daughter of my people? Hindi na naka-recover. Hindi na nakabalik kay Almighty Father. Ngayon pa lang kasi, pinababalik na tayo kay Almighty Father. Huwag na tayong matigas ang ulo. Kasi hindi natin alam kung kailan ang dating ni Jesus Christ. So, sa ngayon, gawin natin kung ano yung gusto ni Almighty Father. Nagbabasa naman tayo ng Bible, di ba? So, gawin na natin gusto ni Almighty Father. It's for our own good. Hindi naman para kay Almighty Father yun eh. Para sa atin. Kasi maganda na yung lugar ni Almighty Father. May mga anak siya doon na nagmamahal sa Kanya. Tayo, ang hirap ang buhay. Hirap tayo. Kailangan natin ng tatay natin na magmamahal sa atin, mag-aaruga. Magkakalinga. At kailangan natin ng kapahingahan. Kaya bumalik tayo sa tatay natin. Dahil mahal niya tayo, kaya niya tayo binibigyan ng warning. At pagbabasa na tayo ng Bible, ha? Mas importante yon. Ask the Holy Spirit's guidance to understand the words of our Father. Let's focus our eyes on our Father so that yung mundo na to, hazy. Nakakita na kayo ng camera, di ba? Pag yung camera, pinocus mo sa isang item or sa isang bagay, yun ay maliwanag, pero yung kapaligiran, madilim. Naiintindihan nyo? Or perang hazy.
Pero pag yung nakikita mo naman na bagay na yon, ginawa mong malabo, yung kapaligiran naman liliwanag. Naiintindihan ninyo? Ganon ang pagtingin natin kay Almighty Father. Gawin nating malabo yung pagtingin natin sa mundo na to at maging maliwanag ang tingin natin kay Almighty Father. And we can do that by trusting the Almighty Father, focusing our eyes on Him. Thank you, and God loves us all so much.